Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Labing 2009 binibining Pilipinas International Melody Girls Back na isa sa mga namatay sa aksidente kahapon sa Bulac, Camarines Sur, iniuwi na sa kanilang tahanan sa Daraga, Albay. Ilan naman sa mga nasawi sa pagkahulog ng bus sa bangin sa Sablan, Benguet noong Miyerkules, inihatid na sa huling hantungan. Exclusive. Apartment units sa Makati kung saan naganap umano ang hazing na ikinamatay ng isang estudyante ng University of Makati, napasok ng GMA News. Presyo ng harina nagsimula ng tumaas ayon mismo sa mga flour miller. Kaya pagmahal ng tinapay sa susunod na buwan, asahan na raw. Mga bisita sa isang hotel sa Rio de Janeiro, Brazil, nabulabog dahil sa hostage taking. Komunidad sa Quezon City na sinalanta ng bagyong Ondoy, sinanay sa pagtugon sa kalamidad. Ang Kapuso Mall Show sa Iloilo, Lucena, Quezon, At Tarlac. Launching ng bagong music video ng Lupang Hinirang na kinatatampukan ng ilang Kapuso stars. at ang makukulay at magarbong costume sa isang cosplay competition. Mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po. Napasok ng GMA News ang apartment kung saan umano nangyari ang fraternity hazing na ikinamatay na isang estudyante ng University of Makati. Nakakuha rin ng GMA News ng kopya ng cellphone video ng inquest proceedings sa 5 sa mga ininalang sangkot sa naturang hazing. Ang isa sa kanila, menor de edad. Nakatutok si Ian Cruz, exclusive. Nagulat ang mga taga-barangay San Antonio Village sa Makati matapos malamang sa lugar umano nila nangyari ang final rites ng Alpha Phi Omega o Apo Fraternity sa estudyante ng University of Makati na si EJ Carl Intia. Yung mga nakikita namin lumalabas yan, saka yung mga maid lang, saka yung mga may nakatira dyan. Walang ingay-ingay dyan, gano'n. Tahimik po yan. Pero may nagsabi rin na noong nakarang linggo raw, maraming kabataan ang dumating sa apartment kung saan pinaniniwalaang naganap ang final rites. Gano'ng karami nakikita nyo? Kasi paisa-isa lang sila pasok kasi hindi naman sabay-sabay sila nag-aanoan eh. Pero pag lumalabas, gano'ng karami? Ganon din, parang hindi rin nag-aano, parang hindi rin papahalata rin sila eh. Kasama isang taga-barangay, pinayagan ng GMA News na pumasok sa apartment na iniimbestigahan ng Makati Police ukol sa pagkamatay ni EJ Carl. Tumaging humarap sa kamera ang babae nagpapasok sa GMA News na nobya ng isa sa mga arestadong APO members. Pero sinabi niyang wala raw kinalaman sa pagkamatay ni EJ ang nobyong si Rico Mansalapus. Umalis daw sila sa apartment mag-alas 2 ng hapon noong August 14 bago nangyari ang ipinaalam niyang meeting ng APO members. Maging ang mga kapitbahay nila, tumanging humarap sa kamera pero sinabing marami raw dumating na kabataan sa apartment noong August 14 dahil daw sa isang party. Wala raw silang narinig na ingay dahil malakas ang patugtog ng musika. Sa cellphone video ito na mula sa isang source ng GMA News, makikita ang 5 suspect habang sumasailalim sa inquest proceedings sa City Prosecutor's Office kahapon. Reklamang paglabag sa anti-hazing law ang isinampa laban kina Michael Pagulayan, John Reynald Marin, Rosel Wenceslao, Mansalapus at kasamahang minor de edad. Nakakulong na sila. Ang minor de edad, inilipat na sa DSWD. Nagsama kaanak at kaibigan ni EJ sa ikalawang gabi ng buron. Ang amang si Oscar, kahit paano'y nagkaroon na daw ng pag-asa makamit nilang hustisya matapos maarestong 5 sa 16 na pininiwalang sangkot sa pagpapahirap sa anak. Umaasa siyang susuko na rin ang 11 miyembro ng APO na sangkot sa final rites. Natuwa naman ako dahil may nahuli. At yun nga, ang sabi nga nung fiscal, wala atang bail yung kasong ganon. Ngayon nakakulong yung 5. At sana yung mga natitira pa mahuli. Ian Cruz, nakatutok, 24 Oras. May nakaamba na naman dagdag presyo sa tinapay sa susunod na buwan. Kaya naman ang mga panadero, isasabay ang paglabas ng abot kayang Pinoy Tasty sa Setyembre bilang pakonsuelo sa mga mamimili. Nakatutok si Julius Segovia. Pilit kinakaya ni Boyet Marasigan, may-ari ng isang panaderya ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga sangkap sa paggawa ng tinapay.
Nabibili niya ang harina sa 800 pesos kada sako. 2,400 naman ang sako ng asukal. Pero di na raw niya kakayanin kung tataas pa ang presyo ng mga ito. Medyo kaya pang i-shoulder. Siguro kung hanggang tumaas siya ng tumaas, siguro doon na lang kami siguro magbabago ng price. Ayon sa Philippine Federation of Bakers Association, may nakaambang dagdag presyo sa tinapay sa susunod na buwan. Kasunod yan ang kumpirmasyon ng grupo ng flour millers na nagsisimula ng tumaas ng 60 pesos ang kada sako ng harina. Ang asukal naman, mula sa dating 2,300 pesos kada sako, naging 2,800 na. Tumataas din ang presyo ng shortening. The moment that the raw mat were able to make an increase, wala po tayong magagawa, kundi iangat din ang presyo ng ating tinapay. Piso ang inaasahang dagdag presyo sa kada 600 grams na loaf bread na ngayon ay nakakahalaga ng 39 hanggang 45 pesos. Di pa alam kung magkano naman ang madaragdag sa presyo ng pandesal. Pero kahit magtaas pa ang presyo ng tinapay, mananatili pa rin itong patok sa panlasa ng masa. Kakain pa rin ako ng tinapay, sir. Kahit tumaas. Masarap eh. Wala naman kasi tayo magagawa sa pag tumaas yun, siyempre automatic magtataas din sila eh. Diba? Kaya ano lang tayo, mamimili lang tayo. May pakonsuelo naman ang grupo ng mga panadero sa nakaambang dagdag presyo. Simula sa kalagitnaan ng Setyembre, ilalabas na nila ang mas mura pero masustansyang Pinoy Tasty sa halagang 36 pesos. Hinihintay na lang nilang matapos ang gagamiting packaging bago ito ibenta sa merkado. Kami po mga panadero ay gagawa ng paraan para ma-stabilize pa ang presyo ng loaf bread. Pero po kami pinaplano yung pong ating generic loaf. Hindi po magtatagal, ilulunsad po natin ito. Julio Segovia, Nakatutok, 24 Oras. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Patay ang isang lalaki matapos siyang masagasaan ng 2 beses sa Quezon City kaninang madaling araw. Si Trisha Safra, Naka-Alerto 24. Sa kabila ng pagmamadali, hindi na inabutang buhay ng mga rescuer ang lalaking ito na naaksidente sa Commonwealth Avenue, bahagi ng Fairview, Quezon City. Pasado alas 4 raw ng madaling araw ng 2 beses mabundol ng magkasunod na jeep si Roel de Guzman, 37 anyos, tagabantay ng kable ng isang kumpanya ng telepono. Pampasaherong jeep daw ang unang nakadali kay de Guzman, habang pribadong jeepney naman ang ikalawa. Yung jeep una. Pag ganun salpok niya, tapos ito naman yung blue, sumalpok siya sa kulay blue. Sa lakas ng impact, tumilapo ng ilang metro si de Guzman mula sa U-turn slot kung saan umano ito unang nabundol. Mabilis daw na tumakas ang pampasaherong jeep, pero huminto naman ang driver ng ikalawang jeep na si Alan Lozano, 34 anyos, taga-repair ng appliances. Bigla siya nag-U-turn, hindi ko na, tumama na lang sa akin, hindi ko alam kung anong tumama sa akin. Naharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide si Lozano. Hinahanap naman ng Traffic Sector 5 ng Quezon City ang di umano'y pampasaherong jeep na unang nakasagasa sa biktima. Trisha Zafra, Naka-Alerto 24. Nakakulong na ngayon ang pinaniniwalaang #1 drug pusher sa Santo Domingo, Nueva Ecija. Hinuli si June Cocal nang dumaan siya sa isang checkpoint nitong gabi ng Biyernes. May dala pa raw siyang halos 1 gramo ng shabu ng mahuli. Tinangka pa raw niyang itapon ng droga pero nakuha rin ito ng mga pulis. Bagamat inamin ng sospek na binili niyang shabu sa Cabanatuan, itinanggi naman niyang nagbebenta siya nito. Naiuwi na po ang labi ni 2009 Binibining Pilipinas International Melody Girls Back sa kanilang tahanan sa Daraga, Albay kaninang umaga. Matapos maaksidente kahapon sa Camarines Sur. Batay sa pagsusuri ng mediko legal, grabing tama sa ulo at katawan ang sanhi ng pagkamatay ng dalaga. Nakatutok si Mark Zambrano. Hindi mailarawan ang emosyon ng ina ni Melody Gersbach na si Marina at ang nakababata niyang kapatid na si Magnolia nang masilayan ang labi ng 2009 Binibining Pilipinas International. Mas lalo silang naging emosyonal nang salubungin sila ng ama ni Melody na si Wolfgang Gersbach. Si Wolfgang ang unang miyembro ng kanilang pamilyang rumisponde sa pinangyarihan ng aksidente sa Bulacan, Camarines Sur kahapon. Sinundan niya ang paghatid ng bangkay ng anak mula sa Funeraria del Carmen sa Pili hanggang dalhin ito sa Lignon Hills Memorial Chapel sa Legazpi City, Albay para maotopsiya pasado alas 9 kagabi. I bring her this morning to her friend's place, the car of my other friend who lent the car with driver to her to bring her to Naga, and that was the last time I saw her. Bagamat tumungging salita sa kamera, kinumpirma ng medico legal ng PNP Crime Lab sa Legazpi na si Dr. James Belgira na traumatic injuries o grabing tama sa ulo at upper body ang ikinamatay ni Melody. May bali rin sa kaliwang braso at magkabilang hita ang dalaga. Tulad ng kanyang pamilya,
Nagluluksa rin ng mga kaibigan ni Melody sa nangyari sa kanya. Hanggang ngayon hindi kami makapaniwala. Kasi ang aga. Walang nag-expect na ganito mangyayari. Mabait, masunurin, and then very humble siya. 3 araw ibubulong sa kanilang bahay dito si Melody bago dalhin ng kanyang labi sa Maynila. Mula rin sa Legazpi Albay, Mark Zambrano, nakatutok, 24 oras. Nakakulong na sa Bula Police Station sa Camarines Sur ang driver ng bus na bumangga sa sasakyan ni na 2009 Binibining Pilipinas Miss International Melody Gersbach. Ayon sa mga pulis, sumuko raw si Wilson de los Santos matapos ang aksidente. Bukas, nakatakdang magsampa ng reklamong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property ang pamilya Gersbach laban kay de los Santos at sa Guevara Bus Lines. Ayon naman sa may-ari ng kumpanya ng bus na si Jerry Guevara, handa raw silang harapin ang kaso. Magbibigay rin daw sila ng tulong pinansyal sa pamilya ng mga biktima. Bukod po kay Melody Gersbach, ilang personalidad na rin ang namatay sa aksidente sa daan sa Camarines Sur. Noong August 13, 2006, nabangga ng bus ang sasakyan ng crew ng ABC5 sa Maharlika Highway sa bayan naman ng Pamplona. Sa Maharlika Highway rin na aksidente si Gersbach. Dead on the spot ang ABC5 reporter na si Hazel Recheta Kalimag at ang cameraman na sina Arnel Giao at Ismael Kagbugayan. Pabalik na sila na Maynila mula sa coverage ng pag-albruto ng Bulkang Mayon nang maganap ang aksidente. Noong March 4, 2004 naman, nahulog sa bangin sa may Rolando Andaya Highway sa bayan ng Del Gallego ang sinasakyang van ng aktres na si Halina Perez. Sinalpo kasi ito ng isang elf truck. Nawalan daw ng kontrol sa gulong ang driver ng elf truck. Patay si Perez at ang kanyang manager habang sugatan ng 6 pa nilang kasama kabilang ang aktres na si Dana Garcel. Magsasagawa ng hiwalay na investigasyon ng National Council for Commuter Protection para mabigyang linaw ang aksidenteng nangyari sa Benguet noong nakaraang linggo. Ang ilang pasaherong namatay na ilibing na kanina. Nakatutok si Steve Dailisan. Sa paghatid ng 4 na anak ni Roger Florida sa labi ng kanilang ama sa huli nitong hantungan, kasama na rin daw nailibing ang pangarap nila makapagtapos ng pag-aaral. Isa si Florida sa mga nasawing pasahero ng SONICE bus nang mahulog ito sa bangin sa Sablan Benguet noong Miyerkules. Ipinangutang lang daw nila ang panggastos nila sa libing dahil sa Miyerkules pa nila makukuha ang insurance claim. Ang nakuha naman nilang tulong sa bus company, biskwit at kape nang pinaglamay nila si Florida. Minsan, makapag-aral lang tsaka matulong ng mga kapatid, ganun lang ang napadali ang buhay. Kaya yun, gusto ko sana na panatili para nang makikita niya, di pa nakikita eh. Inilibing na rin kanina sa Baguio Memorial Cemetery si Glenn Lustica. Tingin ng National Council for Commuter Protection, hindi sapat ang kakarampot na perang kabayaran sa mga biktima. Ang kailangan daw, pabigatin ang responsibilidad ng bus operators na dapat nangangalaga sa maintenance ng sasakyan. Dahil dito, isang hiwalay na investigasyon ang kanilang gagawin. Ipasusuri rin daw nila sa isang automotive engineer ang naksidenteng bus. Ang nangyayari, katulad ngayon na nahimik sila dahil nabayaran na ng insurance, 50,000 pesos. Tama ba yun? How about the responsibility, the personal responsibility of the operators? Bukas na didinggin ang apela ng SONICE Transport kaugnay sa ipinataw sa kanilang 30-day suspension ng LTFRB. Dito na rin daw malalaman kung kailan sisimula ng retraining at drug testing para sa may 12 driver ng naturang bus company. Mula rito sa Baguio City, Steve Dailisan, nakatutok, 24 oras. Dahil sa iba't ibang aksidente, sinusulong ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang voluntary drug testing sa mga driver ng mga pampublikong sasakyan. Ang ilang aksidente raw sa kalsada, nagugat sa paggamit ng mga driver ng illegal na droga. Nakatutok si Jamie Santos. Isa na marahil ang aksidenteng kinasangkutan ng SONICE bus nitong nakarang linggo sa Benguet sa mga maituturing na malagim na insidente sa lansangan na nagresulta sa pagkalagas ng mahigit 40 buhay. Ang mga ganitong trahedya ang ikinaalarma ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Kaya isinusulong nito ang voluntary drug testing sa mga driver ng pampublikong sasakyan gaya ng mga bus. Ang masaklap kasi ayon sa tagapagsalita ng ahensya, ilan sa mga aksidenteng ito resulta ng impluwensya ng ipinagbabawal na droga sa mga humahawak ng manibela, lalo na kung malayuan ang mga biyahe nila. And they usually take stimulants, in particular shabu, upang manatiling gising sa kanilang biyahe. Ang dispatcher nga ng SONICE bus na kinilalang si Alfredo Rivera alias Jojo na aresto na maoperatiba ng PDEA sa Region 1 nito lang buwan ng Enero.
sa kanilang buy-bust operation sa San Fernando, La Union. Dealer daw si Jojo ng shabu sa mga driver at konduktor ng bus. This confirms yung mga napauulat sa atin na dati na maraming mga nagmamaneho at including yung nag-assist sa kanilang konduktor na bumabiyahe ng malayo or magdamagan, gumagamit. Hindi naman tutol sa panukala ng PIDEA ang ilang transport groups. Katunayan, makikipagpulong ang ahensya sa iba't ibang grupo ngayong linggo para hikayatin ang mismong mga driver na magpa-drug test. Ano naman kaya ang tingin dito ng mga nagmamaneho? Ilan sa kanila pabor na sumailalim sa drug test kung ito raw ang paraan para matiyak ang seguridad ng kanilang mga pasahero. Ay, okay lang naman po yun kung nire-record po ng government natin, di bakit po hindi? Pwede naman po kasi maganda yung may drug test tayo kasi marami na rin nang-addict dito sa mga bus driver. May ilan namang humirit. Pwede, kaya lang kung libre, baka mamaya sa amin pa manggagaling. Jamie Santos, Nakatutok, 24 Oras. Sa ibang balita, malinis na raw ang tubig na dumadaloy sa Marikina River, kaya sariwa na raw ang hangin sa park doon. Yan daw po ang naging bunga ng pagsasala at paglilinis ng underground sewage treatment plant sa maruming tubig na nagmula sa mga bahay sa Marikina. Nakatutok si Bernadette Reyes. Ang park na ito ang bagong pasyalan sa Marikina. Dito sariwa ang simoy ng hangin, maganda ang tanawin at may jogging path pa. Matahimik at saka malinis ang amoy. Hindi na masangsang katulad ng dati. Kasi dati? Dati nangangamoy ang amoy niya hanggang doon sa kaloob-looban ng phase 1. Pero di lang basta pasyalan ng park. Nananatiling sariwa ang hangin dito sa paligid dahil sa ilalim ng park na ito ang Olandes Sewage Treatment Plant na kayang linisin ang maruming tubig mula sa palikuran ng mga bahay. Itinayo ng Manila Water ang Olandes Sewage Treatment Plant sa tulong ng World Bank para linisin ang 10 milyong litro ng maruming tubig kada araw bago itapon sa Marikina River. Meron din kami dito na odor eliminator na sinisip-sip niya yung mga maruruming hangin. And then meron kaming scrubber para lahat ng mga maruruming hangin luminis na. Ang sewage na nagmumula sa 40,000 residente na nasa paligid ng Olandes Sewage Treatment Plant ay pumapasok dito sa underground facility. Ang unang hakbang, ihiwalay ang mga basura mula sa tubig. Dahon, sachet ng shampoo at mga buhok ang ilan sa kadalasang nasasala. Dadaan ng tubig sa tangke na may oxygen. Ang oxygen ang bubuhay sa good bacteria na papatay o kakain sa bad bacteria. Pagkatapos papatakan ng tubig ng chlorine at paglabas sa tubo, di mo aakalaing mula sa Poso Negro ang tubig. Sa tulong din ng sewage treatment plant, hindi na nagbabara ang palikuran ni Jackie Orona. Nung wala pang STP, pagpasok sa mga bahay, yung amoy talagang amoy Poso Negro. Ngayon, ang laki ng kaibahan at saka ang laki ng ikinaganda. Bukas sa lahat ang park anumang araw, pero higit sa pasyalang hatid, umaasa ang pamunuan nito na magsisilbi itong inspirasyon sa mga Pinoy para pangalagaan ang kalikasan. Kung ang lahat ng mga kumpanya, kagaya ng ginagawa ng Manila Water, magkakaroon ng ganitong treatment facility, tinitiyak natin ang mga ilog natin lilinis. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Susunod, DOH makikipag-ugnayan sa DepEd para alamin ang mga eskwelahang may pinakamataas na kaso ng dengue. Mga guest sa isang hotel sa Brazil nagsilikas dahil sa hostage-taking. At ang launching ng bagong music video ng ating pambansang awit, Tampok, ang mga Kapuso Stars. Tutok na dito sa 24 Oras. Isa pong Sitio Ruby sa Barangay Greater Fairview, Quezon City sa mga sinalanta ng bagyong Ondoy para maibsan ang pinsala sakaling tamaan na naman sila ng isang malakas na bagyo. Sumailalim sa isang disaster preparedness drill ang mga taga-roon kanina. Nakatutok si Lia Manyala. Mabilis na nag-empake si Helen kaninang umaga. Nalabas na tayo, halika na, be! May malakas daw kasing ulan at tumataas na ang tubig sa tabing sapa. Maya-maya pa, ang buong komunidad na ng Sitio Ruby ang nagtakbuhan patungo sa mas ligtas na lugar. Ang ilan, bit-bit pa ang mga alagang aso at manok. Pero hindi talaga umulan at wala ring baha. Bahagi lang ito na disaster response drill ng Council for People Development and Governance o CPDG, isang NGO dito sa Barangay Greater Fairview, Quezon City.
Mahigit sa 300 pamilya ang tumakbo dito sa opisina ng Maynilad sa Sitio Robi. Isa raw kasi ito sa mga ligtas at matataas na lugar dito. Maari raw sumugo dito ang mga evacuees sakaling magkaroon nga ng malakas na pagbagyo at pagbaha. 2 araw sumailalim sa training ang mga taga rito. Isa kasi sila sa sinalanta ng bagyong Ondoy nitong 2009. Kaya para hindi na maulit ang trahedyang iyon, tinuruan silang tumugon sa isang kalamidad tulad ng bagyo at pagbaha. Ang mga basic na kagamitan na gagamitin nila sa evacuation. So pagkain, damit, tubig. Napakahalaga niya kasi maiiwasan yung anumang pagkakasugat, pagkawala ng buhay, pagkagutom. Animoy totoong binagyo kanina ang mga residente rito. Nataranta rin daw sila sa paghahanda kanina. Tanga-tanga ko po itong apo ko. Kasi sabi ko baka mamaya anong pong mangyari. Kaya tumakbo na po kami dito. Itong aking apo, yung aming TV niya 14 ano? Dala-dala niya yan. Sabi ko, iwanan mo na yan. Labas na tayo lahat. Kumpleto ang drill. Bukod sa may pagkain para sa kunwaring evacuees, may tumingin din sa blood pressure ng matatanda. Iikot din ang CPDG sa iba pang lugar na sinalanta ng bagyong Ondoy tulad ng Marikina at Taguig. Ang National Disaster Coordinating Council patuloy raw na nakikipag-ugnayan sa mga NGO at lokal na pamahalaan para sa regular na disaster risk management training at drill tulad ng ginawa sa Quezon City kanina. Mahalaga raw kasing maging handa ang publiko lalo na sa panahon ng kalamidad. Lia Manyalak, nakatutok, 24 oras. Hinihikayat ngayon ng Commission on Human Rights ang iba pang posibleng naging biktima ng torture na lumantad na. Ayon kay CHR Commissioner Coho Kisumbing, titingnan ng komisyon kung nakagawian na ba ng mga taga-Asuncion Police Community Precinct sa Tondo ang mga torture ng mga suspect. Kung mapapatunayan ito, dapat daw isama na sa mga ipaaresto ang station commander ng presinto. Ang dating station commander ng naturang presinto na si Senior Inspector Joselito Binayog ay sinibak matapos maisa publiko ang torture video. Ayon sa NAPOLCOM, may 2 na silang testigo laban kay Binayog. 2 pamilya naman ang lumantad para sabihin kaanak nila ang torture victim. Matapos bisitahin ng Asuncion PCP kahapon, target ng CHR na maglabas ng resolusyon sa kaso sa loob ng 2 linggo. Makakagawa tayo ng 3 o 10 complaint all about one similar area covered by one station. Meron na tayong masasabing systematic na dyan, di ba? And we can use yung command responsibility, liability rin. Humigit kumulang 200 bahay ng mga informal settler na sunog sa kaba ng Pierre Street sa Surigao City kagabi. Ayon kay News Cooper Popoy Chato, alas 7 ng gabi nagsimula ang sunog. Halos 4 na oras ang inabot bago napulang sunog na umabot sa general alarm. Patuloy pa rin sa ngayon ang investigasyon sa pinagmulan ng apoy. Isang SUV naman ang tumagilid malapit sa isang mall sa Pasay kaninang alas 4 ng hapon. Nakasalpukan nito ang isang L300 van. Sugatan ng 4 na sakay ng SUV. Iniimbestigahan ng mga pulis ang aksidente para malaman kung may pananagutan ng 2 sakay ng L300. Ang litratong ito po ay kuha ni News Cooper Rocky Co na ipinadala niya sa Twitter account ng GMA News. Tulad po nila ay maaari din po kayong magpadala ng mga video at litrato ng mahalagang balita. Mag-log on lamang sa www.newscoop.tv. Para naman magpadala ng text at MMS, i-text lamang po ang scoop space, message space ang inyong pangalan at address at ipadala sa 4627. Mga kapuso, nagulat ang ilang personality sa mundo ng showbiz at fashion sa malagim na pagpanaw ni 2009 Binibining Pilipinas International Melody Girls Back. Ikinalungkot ng modeling community sa Camsur ang sinapit ni Melody. Ayon kay Councilor Cecilia Veluz de Asis, chairperson ng Miss Bicolandia Pageant Council, mabait, masunurin at mapagkumbaba si Melody. Nakausap pa raw niya si Melody sa telepono ilang oras bago ang aksidente. Nabanggit pa ni Melody na dadaan siya sa presentation ng bagong mga kandidata sa Miss Bicolandia Pageant. Samantala, tutukan po mamaya ang launching ng bagong music video ng Lupang Hinirang na kinatatampukan ng ilang Kapuso stars. Susunod, mga guests sa isang hotel sa Brazil binulabog ng hostage-taking. Kilalanin ang mga nanalo sa Ironman Philippines competition sa Camarines Sur. At Kapuso Mall Show sa Iloilo,
Lucena at Tarlac, dinagsa. Tutukan lahat ng yan dito sa 24 oras. Nabulabog ang mga bisita sa isang luxury hotel sa Rio de Janeiro, Brazil nang pasukin ito ng 10 armadong lalaki. 30 taong umano'y hinostage nila sa loob ng kusina ng hotel. Ayon sa ilang saksi, nagmistulang war zone ng hotel na magka-shootout sa pagitan ng mga nanloob at mga otoridad. Gumamit din ng mga granada ang mga sospek. Isang babaeng pababa ng taxi ang namatay sa barilan na tumagal ng ilang oras. Matapos ma-corner ng mga otoridad, sumuko ang mga sospek at kinalaya rin ang mga hostage nila. Hinihinalang mga miyembro ng isang sindikato ng droga mga nahuli. Pinaghahanap na rin ang ilan pang nakatakas na sospek. Sa Spain naman, mahigit 100 animal welfare activists ang nagprotesta laban sa bullfighting. Pinintahan pa nila ang kanilang mga katawan ng kulay pula bilang simbolo raw ng dugo ng toro. Ayon sa mga rallyista, bukod sa marahas ang larong ito para sa mga hayop, maaari pa raw itong pagmula ng aksidente. Tulad ng nangyari nung isang linggo kung kailan isang toro ang tumalon sa audience na ikinasugat ng 40 tao. Nais na mga lumahok sa protesta na magkaroon ng bullfighting ban sa Basque matapos itong ipatupad sa Catalonia nitong Hulyo. Balik po tayo sa mga balita dito sa Pilipinas. Marami sa mga nagkakasakit ng dengue ay mga estudyante. Kaya ang Health Department makikipag-ugnayan sa Department of Education para matukoy ang mga eskwelaang may pinakamataas na kaso ng dengue. Nakatutok si Rida Reyes. Mag-iisang linggo nang di pumapasok sa eskwela ang grade 1 student na si Hazel. Naka-confine pa rin ang bata sa Pedia Ward ng East Avenue Medical Center matapos tamaan ng dengue. Medyo masama. Masakit ka? Ano masakit? Diyan. Masakit ang? Diyan. Day siyang try ng kaso. Tapos, sumasakit yung tiyan. Hindi pa siya pwedeng i-discharge. Na-admit lang namin siya kaninang madaling araw dito. Masyadong mababa ang BP niya. Ngayon, stable na siya in the sense na tumataas na yung BP niya. Pero kasi kagaya na sinabi ko kanina, may mga episodes pa rin kasing bumabagsak yung BP niya. At dahil hindi pa rin masabi ng mga doktor kung ligtas na sa panganib si Hazel, nag-aalala si Mary Rose na di lang kalusugan ang maapektuhan sa bata, kundi maging ang pag-aaral niya. Malaki kasi, unang-una, section 1 siya. Kaya, dapat sana mas tutok yung niya. Priority talaga yung kaso. Wala magagawa eh. Mas importante ngayon, gumaling muna siya. Tuloy-tuloy ang pagdating ng mga pasyente ng dengue sa ospital. Hindi bababa sa 15 ang inadmit ngayong araw. Karamihan, mga batang mag-aaral. Kaya naman ang Department of Health makikipag-ugnayan na raw sa Department of Education para matukoy ang mga eskwelahang may pinakamataas na kaso ng dengue. Itong linggong ito ay maaring magkaroon ng pagbisita sa mga schools si Secretary Ona at maaring kasama niya si Secretary Luistro upang paalalahanan din pati yung mga guro na sila yung mag-lead sa mga bata para dito sa kampanyang ito. Rida Reyes, Nakatutok, 24 oras. Nagpasiklaban sa pagandahan ng iba't ibang costumes ang mga kalahok sa eLife Cosplay o Costume Play Championship. Yan ang tinutukan ni Syria Naguho. Pag nakasulubong mo sila, baka akalain mong na-time warp ka pabalik sa unang panahon. Pero mga costume lang yan ng mga lumahok sa eLife Cosplay Genre Wars Ultimate Championship. Di biro ang paghahanda para sa isang cosplay event. Aabot sa 2 hanggang 4 na linggo ang ginugugol sa pagre-research ng characters at paggawa ng mga costume. Dapat din daw kuha nila ang pag-arte at attitude ng napiling character. From rubber sheets. So, di naman magastos? Or... No, actually, it's not magastos. Bakit yan ang napili mo costume? Kasi, yun nga, mas okay kung natural, mas okay yung classical na na mga samurai kung sa favorite ko rin yung mga samurai. Bumida rin ng iba't ibang anime costumes. Hindi rin nagpauli ang mga nanggaya ng mga karakter sa pelikula, tulad ng Transformers. Pati si Michael Jackson, nabuhay.
Ayon sa event organizers, malaki na ang pinagbago ng costume play o cosplay mula nang sumikat sa bansa noong 2000. Before, simple lang, tamang damit lang, gano'n. Pero ngayon, malalaki na. Kita niyo naman yung mga robots talaga. Talagang competitive tayo, no? Tapos makita mo naman na sobrang napaka-creative ng mga Filipinos. Talagang mailalaban mo sila sa ibang bansa. Laro man ang tingin ng iba. Para sa cosplayers, isa itong magandang hobby na di lang nakaka-enjoy, ipinapakita rin ang pagkamalikhain ng mga Pinoy. Kasi kakaibang experience, saka madami kang makikilala sa community na to. Natututo kami na makihalubilo sa mga iba't ibang klaseng tao. Tsaka natututo rin kami kung paano kami makakagawa ng costume. At nakikita namin sa kanila nakakakuha kami ng mga idea. Sir Naguho nakatutok, 24 oras. Muli na namang nagbigay kasiyahan ng ilang Kapuso stars sa mga kababayan natin sa iba't ibang panig ng bansa bilang bahagi pa rin ng celebration ng 60th anniversary ng GMA Network. Kahapon, Iloilo, Quezon at Tarlac ang kanilang binisita. Ang chika mula kay Nelson Canlas. Sa airport pa lang, excited na mga Kapuso stars na bumisita sa Iloilo para sa gaganaping mall show. Ang fans naman, masayang-masaya at dinalaw sila ng mga idolo. Ang pangbuena mano sa show, ang cast ng comedy series ng Kaya ng Powers na sina Sheena Halili at Enzo Pineda. Hindi na magkamayo ang fans ng isa-isang lumabas ng ilan sa mga Survivor Celebrity Showdown castaways, kabilang na ang model athlete na si Ervic Viandre, ang yaya ni Piolo Pascual na si Moy, o mas kilala bilang Elena ng Kimidora, ang dance diva ng sex bomb na si Ira Bermudez, ang Japanese hunk na si Akihiro Sato, at ang sexy babe na si Michelle Madrigal. Naroon din para umaliw sa ating mga Kapuso si Glyza De Castro. Napuno rin ang mga tagahangang SM Lucena. Inabangan nila ang pagdating doon ng mga paboritong Kapuso stars at hindi naman sila nabigo. Ang host ng programa, ang komedyanteng si Pekto. Naroon din ang Starstruck 5 Season 5 Second Prince si Rocco Nacino at si Luis Alandi na nagpakilig ng fans. Hindi naman nagpatalo sa dance floor ang child star na si Buboy Villar. Inabangan din ang mga hottest love teams ng Kapuso Network na sina Jenica Garcia at Carl Guevara, pati na sina Barbie Fortesa at Joshua Junicio. Napuno rin ang excitement ang Metro Town Center sa Tarlac sa pagbisita ng ilang Kapuso stars. Kwelang-kwela ang host na si Belly Flory na talaga namang patok sa mga Tarlakenyo. Naroon para maghandog ng kanta sina Yasmin Curdy, Era Madrigal at TJ Trinidad. Para naman magpakilig, naroon si Paulo Abilino. Malay nyo, sa susunod na weekend, kayo naman ang dalawin ng mga idolo. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings. Marami pa akong chika, so stay tuned. Abangan ang mga nanalo sa Ironman Triathlon Competition sa Camarines Sur. At ang bagong music video ng Lupang Hinirang, tampok ang mga Kapuso stars. Walang patid na pagtutok dito sa 24 oras. Sa Portugal, isang dalagitang 14 na taong gulang ang solong naglayag sa Atlantic Ocean. Pangarap kasi ng Dutch na si Laura Decker na maging pinakabatang sailor na makalilibot sa buong mundo. Sikretong umalis si Decker sa kanyang 38 talampakang barkong tinawag niyang Guppy dahil ayon sa kanyang manager, ayaw raw ng dalagitan ng atensyon. Kinwestiyon naman ng Dutch authorities ang kaligtasan ng menor de edad sa kanyang paglalakbay. Sakali mang makabasag ng record si Decker, di raw ito kikilalanin ng Guinness World Records at ng World Sailing Speed Record Council para di na raw maengganyo ang mga mas bata pa kay Decker na hamunin ang record ng dalagita. Hollywood chika muna tayo. Busy na naman po ang aktres na si Angelina Jolie sa paghahanda para sa kanyang susunod na pelikula. Ang una niyang destinasyon, ang syudad ng Sarajevo sa Bosnia para maghanap ng magandang lokasyon para sa kanyang war movie. Nakipag-usap din siya sa chairman ng 3-member presidency ng Bosnia na si Harry Silijic para magbigay suporta sa ilang programa roon. Nais tutukan ni Angelina ang edukasyon ng mga kabataan.
Magiging parents na po ang newlyweds na sina Hollywood actor Orlando Bloom at supermodel Miranda Kerr. Sa press conference ng kanyang bagong pelikulang The Three Musketeers, masayang ibinahagi ng aktor na excited na siyang maging ama. Kahit busy raw siya sa pagpapromote sa kanyang pelikula, pipilitin daw niyang makauwi lagi para makasama ang 4 na buwang buntis na misis. Ikinasal ang dalawa nitong Hulyo lamang. Samantala, ni-launch na sa Party Pilipinas kanina ang full version ng bagong national anthem music video na inihanda ng GMA Network. Ang ilang Kapuso stars, very proud na mapabilang dito. Makichika kay Nelson Canlas. Ilagay ang kanang kamay sa kaliwang bahagi ng dibdib para sa lupang hinirang. Sa pagbubukas ng Party Pilipinas, nasaksihan sa unang pagkakataon ng bersyon ng Kapuso Network ng pambansang awit. Inilarawan sa music video ang iba't ibang pangyayari sa ating kasaysayan na humubog sa ating pagiging Pilipino. Si Aljur Abrenica ang gumanap na lapu-lapu sa digmaan ng Mactan. Napakalaking karangalan po talaga. Wala akong masabi, kundi salamat lang po sa GMA7, sa pagpili sa akin. Si Dingdong Dantes naman ang gumanap ng Gregorio del Pilar. Ilang aktor, di ba? May mga dream roles tayo. And siguro, isa to sa mga talagang masasabi kong magandang roles na nagampanan ko kahit short lang yung exposure, but it's still part of something historical. Makikita rin ang laban ni Andres Bonifacio, ang pagtahi ng ating watawat at pagwagayway nito sa patio ni Emilio Aguinaldo, ang paggarote kina Padre Gomez, Burgos at Zamora, ang pagpatay sa ating pambansang bayaning si Jose Rizal, ang pag-aklas sa Tirat Pass at pagtatag ng Commonwealth, pati na ang pagkabayani ng isang simpleng madre sa mapayapang EDSA People Power Revolution noong 1986. Mapapanood ang bersyong ito ng pambansang awit sa umpisa at pagtatapos ng araw sa GMA. Ipapalabas din ito sa SM Cinemas. Very proud ako na nakasama ako doon at GMA yung gumawa. Nelson Canlas sa Katutok, 24 Oras. That's it for today's Chika. Have a great week ahead, mga Kapuso. Jiggy? Salamat, Luan. Nagtagisan ng galing sa 3 larangan ng sports ang dandang atleta mula sa iba't ibang bahagi ng mundo sa Ironman Triathlon sa Camarines Sur. Ang ilan nga po sa mga kalahok may kapansanan pa. Narito ang report. Tiniis ng may 800 kalahok sa Ironman 70.3 Philippine Triathlon sa Camarines Sur ang tindi ng init. Pag signal ng simula ng palaro, sabay-sabay silang nag-dive. Matapos ang ilang minutong paglangoy, sinuong naman nila ang cycling. At para sa huling total test of endurance, nag-una naman sila sa pagtakbo. Maging ang may kapansanan, hindi nagpahuli. Dahil sa maagang paghahanda para sa kompetisyon na iwasan ng mga sakuna, kanina pa ang mga taga-Australia ang nanguna sa patimpalak. Sa overall category ng men's division, nanguna si Pete Jacobs ng Australia. Sa overall women's division naman, nanguna si Magali Teixeira ng Canada. Sa Filipino Elite Men's Division, nasa unang pwesto si Neil Capiil ng Cagayan de Oro. Pangalawa si Arlan Macasied at nasa 3 pwesto ang top Pinoy finisher last year na si Noy Ocson. I wasn't running well at all. Cramps! Wala akong magawa. I wasn't even tired cardiovascularly. Hindi mo na ma-push kasi wala maglalak up yung legs mo eh. Sa Filipino Elite Women's Division, nasa unang pwesto si Monica Torres ng Quezon City. Pangalawa si Annie Karina De Leon at pangatlo naman si Alessandra Gonzalez. Sa team relay, tinalo ng Nike ang Ayala at Timex. At yan po ang mga balita ang aming tinutukan sa nakalipas na 24 oras. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. Mula sa Tahanan ng Katotohanan, sa ngalan ni PR Kanghel, ako po si Mariz Umali. Ako po si Jigo Manica, dito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatuto kami 24 oras.